Kinumpirma rin po ngayong umaga na nagbitiw sa pwesto Kanina pa po nagkakaproblema. Opo. Kinumpirma na nagbitiw rin din po sa pwesto si Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Ano pong dahilan nito? Ang sa aking pagkakaalam ay nagbigay lang po siya ng courtesy resignation sa DOJ. Pero kung ano po ang dahilan po nito, wala po tayong personal na knowledge. Kasi magkakasunod po sa ICI naman nagbitiw itong si ICI Commissioner Singson. Ano pong thoughts dito ng Palasyo ng Malacanang? Ano po, again? Sorry po. Opo, magkakasunod po kasi yung mga nagbitiw, pati si Commissioner Singson sa ICI. Ano pong thoughts dito ng Malacanang? Kung hindi po natin mapipigilan, kasi kung si Sec. Babe Singson po ay tungkol sa kanyang kalusugan at sa security ang kanyang idinadaing, muli, ang Pangulo po ay nagpapasalamat po dahil napakalaking tulong po ang nagawa po ni Secretary Babe Singson sa ICI. At hindi naman po natin mapipigil kung sarili pong kalusugan ang iniinda po ni Secretary Babe Singson. Meron na ho bang napipisil na kapalit si Singson? Wala pa po na pag-uusapan sa ngayon. Sa panayam po ng unang balita kay Ombudsman Remulla, tingin raw niya ay 1 o 2 buwan na lang ang ICI. Ganito po ba yung direksyon ng komite? Hindi pa po rin namin na pag-uusapan sa ngayon ang patungkol po dyan. At ngayon po kasi nakikita po natin kung gano'n din po talaga kasigasig ang ombudsman na sa pamamagitan ng mga dokumento na naibigay po ng ICI, ng DPWH, ng ibang ahensya, nakikita po natin na talagang tutok din po ang ombudsman sa mga kaso po ng mga anomalyang flood control projects sa infrastructure. So with that, siguro pag-aaralan po ito ng Pangulo. Opo, hingin din po namin yung inyong reaksyon. Sabi kasi ni Congressman Duterte, ginagamit daw ng administrasyon ng ICI bilang political weapon para ilihis daw yung atensyon ng publiko at pahinain yung pamilya Duterte bago ang eleksyon sa 2028. Ano pong masasabi niyo roon? Ang ibig po ba sabihin nun, ang mata nila ay nakatuon na sa 2028 elections, samantalang ang Pangulo ay inaayos ang mga usapin tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Hindi po yata dyan ang direksyon ng ating Pangulo. Unang-unang ICI po ay isang independent commission. Marami na po mambabatas, marami na po ang tao na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. Parang bukod tangi lamang po yata siya ang ayaw intindihin at ayaw galangin ang patawag ng ICI. Tandaan po natin, kapag ka naman po walang itinatago, hindi naman kailangan magtago at malaya po siya magsasabi kung ano kanyang mga saloobin, ang kanyang mga facts, mga data tungkol sa mga issue na ibinabato sa kanya. Ang Pangulo po ba willing na mag-volunteer na magtungo sa ICI para sabihin yung kanyang nalalaman tungkol sa mga flood control projects? Bakit po kailangan mag-volunteer? Siguro po kung sino man po ang nag-akusa sa kanya, ang gusto po ng Pangulo, pumunta po siya sa Pilipinas. Dito niya panumpaan ang kanyang mga bintang. Nakapag-desisyon na po ba kung magtatakda ng monetary reward sa makapagbibigay ng impormasyon sa ika-aresto po ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico? Ayon po sa DILG ay hindi naman po ito kinakailangan. So hindi po kailangan, pero ang panawagan po nila sa publiko, lalo na sa mga Pilipino abroad, magsumbong, magbigay ng impormasyon. Kung makikita nila itong si Zaldico, hindi ba makatutulong kung meron ding monetary reward? Pag-aaralan po yan dahil ngayon po ang sabi po ng DILG ay hindi pa po napapanahon. Anong masasabi niyo po ilang araw nang hindi nagpapakita sa Senado si Senador Bato de la Rosa? Siya naman po ay dating pulis, siya naman po ay mambabatas at alam po natin na dapat lamang sumunod sa batas at hindi po magandang bigyan ng advice na siya'y magtago at hayaan na lang natin ang pulis ang maghanap sa kanya. Mas maganda po sumunod siya sa batas at kinakailangan po na yung trabaho niya. Wala naman po kasi sa ngayon po, siguro na doon lang po yung takot niya nung nabanggit na di umano may warrant of arrest. Pero sa ngayon po ay wala naman pong pagtukoy sa nasabing issue. So wag niya po sanang i-shortchange yung mga taong bayan na bumoto sa kanya. At kailangan po magtrabaho talaga. Panghuli na lamang po, lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado yung 2026 National Budget. Sa tingin niyo po, kaya mapipirma ito ng Pangulo bago matapos ang taon? Ayaw po ng Pangulo ng reenacted budget. Alam po ng lahat yan. So pipilitin po yan, aaralin, kahit hindi na po matulog ang Pangulo para maaral po yan, para lamang po hindi magkaroon ng reenacted budget. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi.
Palace Press Officer Yusek Claire Castro.